Ang totoong old Madam Lu ay may mga katulong at mga yaya na araw serbisyo sa kanya, isinusundo ng mamahaling kotse. Paanong naging mukha kang pulube? Tama. Mayroon ka pang lakas ng loob magpanggap sa harapan ko? Lola, siya po talaga ang old Madam Lee. Kung maglalakas, loob pa kayong maging walang galang sa Lola. Mag-ingat kayo at baka magsisi kayo. Wala akong kinatatakutan. Ngayon, papupuntahin ko kayo para lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Mga guwardiya, dali! Hulihin ninyo ang dalawang impostor na yan. Ngayon, ipapakita ko sa kanila ang kalalabasan ng pagwawala nila rito. Sige, sugurin ninyo sila. Bitawan mo ako. Ano nagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Wenheng, ngayon natatakot na kayo ano? Hindi ba ang yabang ninyo kanina? Bitawan mo kami. Kapag nalaman ito ng apo ko, hindi na kayo mapapalampas. Sa hitsura mong mahirap, anong magagawa ng apo mo? Malamang isa lang din siyang pulubi sa labas. Paluhurin ninyo sila. Oh? Ayaw ninyo? Tutulungan ko kayo. Til. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Nagalawin ang mga tao ko? Bitaw? Mr. Lu, nagkunwari sina Wenheng at ang matandang babaeng iyan, na kunwari ay si Mrs. Lu, itinutuwid ko lang sila para sa inyo. Lola, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Pero si A, Heng ang nakaranas ng hirap. Ikaw na bata ka. Ganyan ba ang paraan mo ng pag-aalaga sa manugang ko? Diyos ko, si Mrs. Lu ba talaga iyon? Kung ganoon, lagot na sina Vice President Zhang at Shenlin. Narinig ba ninyo? Tinawag ni Mrs. Lu si Wenheng na manugang niya. Ibig bang sabihin, asawa nga ni Mr. Lu si Wenheng? Ano? Mr. Lu, itong napakalaking hindi pagkakaunawaan, pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Ikaw ay tinanggal na. Wang, ay, freeze ang lahat ng kanyang ari-arian. Bago alas 12 ngayong araw. Gusto kong tuluyan siyang mawala sa Jiangcheng. Opo. Ginoong Lu. Maawa ka, Ginoong Lu. Siya iyon. Kaliw na babaeng ito ang nag-utos sa lahat. Ginoong Lu. Hilahin ninyo siya palabas. Ginoong Lu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Lu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Paano nangyari iyon? Masamang babae. Bakit siya? Sinabi mo kanina. Sino ang gusto mong lumuhod at humingi ng tawad sa iyo? Ginoong Lu, mali ang dinig mo. Hindi ako. Huwag ninyo siyang pakawalan. Bitawan mo ako. Anong karapatan niyo para hulihin ako? Jinshu, hindi mo ito magagawa sa akin. Siya ba ang nanakit sa iyo kanina? Oo. Wang, gantihan mo. Saktan mo siya hanggang sa lumuhod siya at humingi ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Wenheng, demonyo, kasalanan mo ang lahat. Hindi ka pa rin nagsisisi. Sige, saktan mo pa. Sa kumpanyang ito, walang sinuman ang pinapayagan na aki ang aking manugang. Mali, hindi manugang. Tama na, wag na. Lola eh. Wenheng, ako ang nagkamali ng tingin sa'yo. Hihingi ako ng tawad at luluhod ngayon din. Wenheng, alam ko na talagang nagkamali ako. Ako ang nabulag. Makaawa ka, patawarin mo ako. Huwag mo akong hawakan siya din. Ulit mo akong ininsulto at ipinahamak mo rin ako. Nararapat lang sa iyo ang nangyayari. Hilain siya palabas. Magbigay ng abiso. Kung sino man sa industriya ang magtatangkang kumuha sa kanya, para na niyang kinalaban ang buong Lu Group. Ayaw ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Wag. Bitawan mo ako. Ang best employee of the quarter ay iginawad kay Wenheng. Mayroon ba kayong pagtutol? Lahat? Wala po. Si Wenheng talaga ang nakakuha ng kasong ito. Oo nga. Nakikita namin lahat ang pagsisikap ni Wenheng. Kung gayon, magsikilos na kayo. Masakit ba? Ipakita mo sa akin. Ayos lang ako. Salamat po sa pag-aalala ninyo, CEO Lu. Bakit mo ako tinulak? Hindi pa umaalis si Lola. Buisit ka. Saan ang galing ang lahat ng mga demonyo at halimaw na iyan sa kumpanya mo? Pati ba naman manugang ko, hinayaan mong apihin? Lola, nagkulang ako sa pamamahala. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Aheng simula ngayon. Mabuti na lang kung ganoon. Kung hindi, babalian ko ang binti mo.
Speaking of which, matagal ko nang hindi nakikita si Xiaomeng ko. Gano'n na lang, sasama ako sa inyo ngayon. At stay ng ilang araw para makita ko ang aking ibig na Xiaomeng. Patay na. Patay Nung na. pupunta si Lola sa apartment, Patay hindi ba na. niya malalaman na magkahiwalay kami ng tulog? Lola, hindi yata ito maginhawa. Anong hindi maginhawa? Ibig mo bang sabihin, ayaw niyo sa matandang babaeng ito? Hindi po, hindi po. Lola, hindi iyan ang pagkakaintindi mo. Kamakailan lang kami ay nagpaplano na magkaroon ng pagbubuntis, kaya baka medyo abala. Hindi ba, asawa? Hindi ka asawa. Tama. Aba, sana sinabi mo agad. Kung ganon, hindi ko naguguluhin ang paglalambingan ninyo. Aalis na si Lola ha. Assistant Wang, ihatid si Lola. Opo. Mamaya, magpapabigay ako ng ginseng soup para sa'yo para lubusan kang lumakas. At makita ko sana na sa taong ito, 3 agad ang isisilang mo. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sisiguraduhin ko talagang magsisikap ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Sino? Sino maghahanda para sa pagbubuntis kasama mo? Bakit? Kung hindi, sabihin mo kay Lola na hiwalay na tayo ng 5 taon. Pagkahiwalay pa tayo ng tulog. Hindi ka pa rin susunod? Oras na para umuwi mula sa trabaho. Kung hindi ka pa aalis ngayon, babawasan ko ang sweldo mo. Attorney Wen. Lu Jinshu, inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Xiaomeng, Mama, Tito, nakabalik na pala kayo. oo, naging mabait ba si Xiaomeng habang wala kami? Oo, sobrang bait po ni Xiaoming. Mama, Tito, mukha kayong nanay at tatay sa mga drama sa TV. Xiaomeng, huwag kang magsalita ng kung anong-ano. Xiaomeng, gusto mo ba si Tito? Opo, si Tito ay matangkad at guwapo at mabait sa akin at kay Mama. Tito, pwede po ba na ikaw na lang ang maging papa ko? Xiaomeng, huwag kang ganyan. Abala si Tito, wala siyang oras. Huwag mo siyang guluhin. Pero, lahat ng ibang bata ay may tatay. Ako lang ang wala. Tinutukso nila ako. Xiaomeng, huwag ka nang malungkot. Sasama si Tito sa iyo bukas para bumili ng bagong laruan at bagong damit, hindi ba? Sige, mahal na mahal ko si Tito. Kung gayon, bukas, ikaw na ang magiging tatay ni Xiaoming. Xiaomeng, Tito, makikipaglaro sa iyo. Tara na. Si Xiaomeng ay nasa edad na talagang naghahanap ng pagmamahal ng isang ama. Ang itago sa kanya ang pagkakakilanlan ng kanyang ama. Hindi ba masyado itong makasarili? Mama, gutom na ako. Sige, magluluto na si Mama para sa iyo. Ako na ang bahala dyan. Paano yan mangyayari? Ako na lang. Dati, Rati ay hindi ka man lang marunong humawak ng sandok. Ano ang kaya mong lutuin? Nagugutom din ako. Ako na lang ang magluluto para mismo kay Xiaomeng. Sobrang sarap ng luto ni Tito. 100 beses na mas masarap kaysa sa luto ni Mama. Ikaw talagang walang utang na loob. Sino ba ang nagluluto para sa iyo araw-araw? Inuupakan mo na naman ako? Hindi kasalanan ni Xiaomeng. Dahil ang luto mo noon ay talagang hindi makain. Ayaw mo sa luto ko? Hindi iyan ang sinabi mo noon. Tikman mo itong bagong natutunan ko. Anong klaseng ekspresyon yan? Sige mo masarap. Masarap. Asawa ko. Ang luto mo ang hindi masarap? Ano pa ba ang dapat kong sabihin? Asawa ko. Ano nang pinagsasasabi mo? Kumain na.
Mama, nawala ang mukha mo. Eh, ako. Oo nga. Hindi lang mukha ang